Dr. Nicolas Aldo sa opisina ng Philippine Police Attaché sa I am not alone in this. Makalipas ang higit 4 na minuto, lumabas sila sa opisina. Sa emergency exit, nakikita ang tumagas na ang tubig mula sa mga tubo ng gusali. Kaya ang aksidente, nagkakaroon sa pagbaba. Ligtas naman na ang mga ng Philippine Police Attaché. Ayon sa embahada ng Pilipinas sa Thailand, walang isang Pilipino dahil sa lindol. Puspusan naman ang rescue operation mula sa mga ginagawa ng gusali. Tapos sa datos, alam mo kung ito pa, wala ng construction worker na posibleng natabunan. Sa ulit na lang, dahil ang government siya na sabihin mula sa lindol. Sa mga naman sa evidence na natin sa ng board, apat na Pilipino ang nawawala. Pinutulay ang mismo ang Department of Foreign Affairs. Paksyon sa report, pag-asawa, nawawalan. Kabilang sila sa inaharap sa pag-ikabilang rescue operation sa bansa. Samantala, sa Daigdig daw naman, kinailangan ng i-drill ang matibang gusali para mailabas ang isang matandang lalaki. Nasa dibding ang babae niya matapos magtulak sa kanyang bahay. Sa kanyang kumain na sa 1,600 ang temple sa Myanmar. Pero ayon sa US Geological Survey, posibleng tumalo sa 10,000 ang nasali. Nagbabalita mula sa frontline, Ray Henry, News 5. Sa Malaysia, ang worker sa Myanmar, tungkol sa patuloy na pangakapuso ng kanilang mga amo dahil unti-unti nang nabubulyaso ang operation nila. Hindi na raw sila kinahihintay ng pera ng pamilya at pagkakita sa pagkain. Nasa frontline balitaan si Raymond Gawin at si Luso. Ngayong linggo, nakachempo ng tawag ang isang staff sa Myanmar sa kanyang barat na si Pangunahan sa Pilipinas. Kwento ni Elias Culo, nakakanta na sila sa kanilang kaligtasan. Nagdamama na rin sa pinagtasan ako, kasama ang dalawang mga tulog na hawak ng Park. At iba't ibang pamisa kung hindi sila nakakapag-short lang. Bukod sa pagmamaltrato, minsan sa isang araw na lang ito sila pinakakain. Tapos wala nang malookoon dahil sa mga anak na rin sila pinagiging ng pera para ba sila ang kanilang employer. Pag nakapagbigay sila sa lahat ng ito piso, kailangan na ang pagkakas. Pero ang isang Philippine Police Attaché sa mga ang kanilang anak, buwag magbigay ng pera. Posible ng bonus lang ito ng scam farm bosses para makauntwag ng pera at makakagilid pakawalan ang kanilang anak. Nakaalat nila ang mga palitawan sa Pilipinas upang matyagan ang mga kailangan at inisipita ng scam farm bosses. Yan ang pinasara na ang mga pondo sa bansa ng Disyembre. Papunta ng Myanmar na togo sa Pilipinas. I feel a strange power coursing through my body. Nananawagan sa ICC sa Netherlands sa mga Duterte supporter para pauwi na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pilipinas, sinas dapat linisin ang isang Pilipino bilang sa ibang bansa. Wala sa naging kamulansa sa frontline bansayan, Only One Place. Para sa naman ng taat-taat na isuporta ang Code vs. Filipinos, pinagin sa Pangulong Rodrigo Duterte mula sa tanggapan ng International Criminal Court sa Civil Person sa Dahil Netherlands. Ito ang
na nagsigawa sila ng motorcade bilang panawagang pauwi na sa Pilipinas ang dating Pangulo. Una-una, tayo bilang Pilipino, tayo ng justisya sa ating basang sinilangan. Dapat kung may pagkakasala mo siya, Pero ayon kay ICC Secretary Councilor Tony Cotino, wala promotion ng isang kapulan sa Pangulong Duterte para sa interim release nito. Dahil kami sa ang interim para wala sa ating presidente, marami ko ang pinulong at yung dumarating sa labas sa detention center. Test the might of Mike Ito mga Bull. pagkain, sama-sama na nila ang pinagsaluhan. Buong maghapon kahapon, wala pa rin nakitang pinalo dito sa Sintubal sa mga anak ng dating Pangulo. Kaya pinulong na lang nila sa mga pagkakas sila at pagkasuporta. na ang Pilipinas, soberanong bansa, alayang presidente, at dapat hindi nakikialam ang mga dayuhan. Presidential spokesperson Bernie Hancock. Sayawan na sila Mario. Isa na siyang na nila asylum seeker. Pagkasunod sa Netherlands ang kanyang aplikasyon. Yan ay sa kabila ng panawagan ng mga kanya na pumalik siya sa Pilipinas para makakuha ng posisyon sa kanya. Ito po na rin si Tarokin sa mga nabubuhay sa pagsasabi. Ang laking tulong ng iba ng demonstrasyon para maligyan. They cannot accept the fact that he is now here as a held as prisoner by the Western. Ang meron ng Pagkakas ng Pangulong Duterte, ang nagpupumisistahin para magpakita ng suporta sa kanya. Kaya paniniwala nila, ngayon pa lang kung araw-araw na may naman ng suporta, hanggang hindi na mapakita ng kanilang panawagang may balik siya sa Pilipinas. Nagbabalita po Ay, na dali, dali ba, dali ba? So be cursed. Pupunta ng Comelec ang mga gagamitin automated counting machines o KCM. I'm not alone in this fight. Wala yung Tumulong sa test ng mga opisyal ng Comelec, LS Watch ko, ang report mula ng system, provide nila ng mga tangila. Nakikita na rin ang 8 million of voter information sheets. Makatatanggap niya ng tawag potensya kung saan naman nakalagay ang kanilang pangalan at kung saan ay para sa boto. Ay! Kaya to? Kaya to? Mamaya pa lang. Gamay na lang. O sa matasok ng mga PIS, may kailangan silang pirmahan. Pero panilimutan ng Comelec, hindi nagtatanggap ng pirma sa ibang bagay. Hoy! Ay! Nagbuwag oh! Wala sa'yo oh! Dito kay! Kaya simula ngayong araw, magpapaganda kayo siya ng tubig sa mga ganda kung may illegal campaign materials para pagkalito. Ang hindi susunod, desisyon ng show cause order. Disqualify sila. Sabihin ng kandidato, hindi mo kami naglagay niyan eh. Ang naglagay niyo, bravo namin. Aba, may pagpagkain din ang dalawa. Extended na rin ang registration ng online campaign platforms sa mga kandidato hanggang March 31. Live ito mamonitor para para ng pagkalat ng business online. Nagbabalita po lang sa Crossbar. More Waldes. News 5. Ang sugatan sa pagkahiwalay ng disgrasya sa kalsada. Ang iba ng mga aksidente, mga driver na nakatulong tumalo ang nagmamaneho. Kasampuan tayo ng itagyan sa Quezon. Tumilapon sa gilid ng kalsada sa Quezon ang tatlong sakay ng motorsiklo. Pagpunta umano sa bayan ng Mulanay, ang mga biktima nagsalpupin sila ng isang van. Dahil ng driver ng motor na tumbok sa Andres, Quezon. Nasawili ng angkas ng 16 na taong gulang na babae. Nakaligtas naman sa pang-angkas nito na nagpapagaling sa ospital. Base sa
investigasyon. Nakatulog ang driver ng van at biglang lumipat sa kabilang linya. Dito na niya sinelpok ang motor ng mga biktima. Tulong ang 43 anyos na driver ng van. Nakakalap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injury at damage to property. Sa Pilipinas naman, nakatulog din umano ang driver ng sasakyan kahit tumakilig sa National Highway. Pinagdamay niya sa pagsasakyan na nakakalayang hindi ng kalsada. Sagutan ng 33 anyos na driver at nagpapagaling sa ospital. Nagtamo ng pinsala ang nanalo ng sasakyan sa sakahan ng reklamong driver. Sa Pilirang Panin, biglang nagliyab ang close van na ito sa bayan ng Kaibiran. Ayon sa mga pulis, naalarma ang driver at pahinante ng sasakyan matapos silang makaamoy ng usok. Agad silang bumaba at sinubukan ang Kaasa mo konson ni ay dinsa. yung first division na makunang bilang lang tayo dito. Suspon ka. Atuyo ka. Kon ka. Okay. Ligtas ang mga sakay ng van. Ayan na! Ang halaga ng pinsala. Sa kabila ng sulod. Nagbabalik na mula sa frontline, Nina Ocampo, Uspa. Sa reserve day, patuloy na pinataya ng pag-asa ng pressure area sa mga Dito kamataan, 175 ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansang maging ganap